50 taon ka na, gusto mo pa rin makipaghiwalay sa akin? Kapag nalaman ng iba, hindi ka na mapapahiya? Meng Weiguo. Tiniis kita ng 30 taon. Kahit mamatay ako, makikipaghiwalay pa rin ako. Gusto mong mamatay? Tutulungan kita. Bubugbugin kita. Bubugbugin kita. Nanonood ako ng TE. Anong ginagawa mo? Umalis ka na. Bilisan Montag. Ay. Ang mahal ng prutas ngayon, hindi ka karapat-dapat kumain nito. Ganito kaliit na sakit. Ang dami mong ginastos sa check-up. Ang gastadora mo talaga. Bilisan mong umuwi. Ano NG-injeksyon? Mag, injection ka na lang. Tara na. Tumayo ka. Bitawan mo at tumayo ka mag-isa. Ikaf, makikipaghiwalay ka sa akin? Magahabol ka pa? Sige, hiwalay na tayo. Akin ang bahay na ito. Ako ang kumita ng pera. Hindi ka makakakuha kahit piso. Tingnan natin kung paano ka mabubuhay pag wala ako. Kung hiwalay na tayo, lumayas ka sa bahay ko. Nanay. Mag-i-engage na kami ni Jingyao sa susunod na buwan. Siya ang anak ng may-ari ng Ling Group. Kung malalaman niya ang mga kahiyahiyang bagay na ginawa mo, magpapakasal pa ba siya sa akin? Nga, nanay. Ang selfish mo talaga. Plano ko pang ipalaga mo sa akin ang mga anak ko. Hay naku, ano biya naman yan. Buhay ka lang sa pera ng tatay ko, isang palamunin. Paano ka mabubuhay kung wala ang tatay ko? Huwag kayong mag-alala, kahit mamatay ako sa gutom, hindi ko kayo pabibigatin. Nanay, kung wala ang tatay ko, mamamatay ka sa gutom. Hayaan mo siyang umalis sa loob ng 1 buwan, siguradong luluhod siya at hihingi ng tawad sa akin. Magandang araw, Chairman. Boss Jiang, hindi maganda ang balita. Nawawala ang lolo. Ipahanap agad sa lahat ng tao. Pupuntahan ko na. Gusto mong mamatay, matanda? May tabi dito? Lolo, okay ka lang ba? Lolo, Aray. Gamo kao, gamo kao. Salamat dalaga. hindi na ako dalaga, Lolo. Saan po kayo nakatira? Sasamahan ko kayong umuwi. Hindi ako mapalagay na mag-isa kayo. Doon lang doon. Sige, samahan ko kayo. Dahan-dahan ka. Hindi mo ba alam ang posisyon mo? Naghintay pa ako sa iyo. May nangyari sa daan. Sabi ni Zijon, hiniwalayan mo na ang asawa mo. Kaya may ZBPRin tayo. Bukas ng 10 oras AM, magkikita kami ni Lao Jiang para sa blended. Sa loob ng 3 araw, kukunin ko si Lao Jiang at pakakasalan ko siya. Kaka-divorce ko lang. Makinig ka muna. Ito si Lao Jiang. Elektriziansia SA Jiang Corporation. May project ang tatay ni Jingyao na gusto makipag-collaborate sa Jiang Corporation. Kung mapapakasalan mo si Lao Jiang, makakonekta ka sa pamangkin niya. At saka, magkakaroon ng magandang relasyon ang Lin Family at Jiang Corporation. Ang pinaka-importante,
ang paborito mong anak, ay makakapag-engage ng maayos kay Jingyao. My Silbi Essay Lin Family, Swerte Montag. Pero, Ma, kung hindi ako makakapag-engage kay Jingyao, ako. Huwag. Sige, pupunta ako. Siya ang babaeng nagligtas ng buhay ko at siya rin ang napili kong asawa para sa'yo. Dapat mong pakasalan siya. Naku, tatay, anong panahon na? Bakit arranged marriage pa rin ang gusto mo? Sabi ng doktor, ilang buwan na lang ang itatagal na matanda. Sige, pupunta ako. Ziege. Chairman, sigurado po ba kayong kayo ang papalit kay Lao Jiang? Para makipagkita at mag-blind date kay MS Song? Formality lang ito para matupad ang hiling ng matanda. Ikaw si Lao Jiang. Umupo tayo. Sa totoo lang, ang anak ko. Ang nag-utos sa akin na makipag-blind date sa iyo para mag-collaborate ang Lin Family at Jiang Corporation. Kung ayaw mo, aalis na ako. Matapat pala siya. Kaya naman tinulungan niya ang matanda ng mahulog ito. Tumulong siya. Hindi. Sasabihin ko sa pamangkin ko. Ibibigay niya ang project sa Lin Family. Talaga? Salamat. Tara, inom tayo. Waiter, Ay sorry pa. Kuha ako ng tissue. naburn ka. Dalhin kita bumili ng gamot, baka kumalat. Huwag mong galawin ang sugat at huwag lagyan ng yelo. Pakasalan mo na ako. Minhua, kahit biglaan ang pagkuha natin ng marriage license. Pero sigurado ako, pagbubutihan ko ang pagtrato sa'yo habang buhay. Magandang araw ngayon, bakit ako umiiyak? Uwi muna ako para mag-ayos at magluto ng maraming pagkain. Tawagin natin ang mga bata para mag-celebrate. CJ, kanina, muntik na akong mahuli. Pinapaimbestigahan kita. Kumusta ang investigasyon? Nalaman ko na pagkatapos maghiwalay ng chairman at ng asawa niya kay Jimeng, hindi lang siya walang nakuha kahit piso. Pinalayas pa siya sa bahay. Sa ngayon, nangungupahan lang siya. Bumili ka ng bahay. Na pala, yung maliit lang. Hindi ko pa pwedeng malaman ng asawa ko ang totoo kong pagkatao. Ayoko. Abala kami ni Yaoyao sa paghahanda ng engagement party. Huwag mong kalimutang banggitin kay Lao Jiang ang kolaborasyon ng pamilya Lin at Jiang. Zijun, nanay, nagpakasal ka ulit sa isang electrician. Nakakahiya naman. Okay lang, kami na lang magdiwang. Siege, aber nagiging Malaga ka na. Tatay, si Secretary Liu ang kumuha nito para sa'yo, no? Kasi ayaw mong pumunta dito ang manugang ko. Nga pala. Ano kaya ang magandang regalo para sa manugang ko sa kasal ninyo? Tatay, ganito na lang. Pera na lang ang ibigay mo. 5 milyon, sapat na kaya? Naku tatay, matatakot siya niyan. Saka, sinabi ko sa kanya na electrician lang ako. Anak, sa simula gusto mo lang ako lokohin. Di biya? Akala mo hindi mo siya magugustuhan. Ngayon yang kasinungalingan mo. Hindi mo na alam kung paano ayusin. Tatay, may naisip na ako. Sa engagement party ng anak ni Minghua. Plano kong ibigay yung 100 milyon na proyekto sa pamilya Lin. Bilang engagement gift, ano sa tingin mo? Fide, anak. Masakit. HMM,
Dahan-dahan Ling. Kumusta dito? Yao, sabi ni Zijon hindi ka raw makakaanak. Ito ang regalo ko para sa'yo. Salamat nanay. Ano? To? Ito yung mga flat shoes na ako mismo ang gumawa para sa'yo. Ako, Goxi at Hermes lang ang suot ko. Anong kalat, tu, nakakadiri. Sinadya ng nanay mo nakadiriin ako, di ba? Pakinggan mo ako. Hindi ganun. Ano ba tong mga daladala mo dito sa bahay? Paalisin mo na siya. Alice. Ikaw ang may kasalanan. Pakinggan mo ako. Hindi ba gusto ng pamilya Lin na makipag-collaborate sa Jiang? Naisip ko, sa engagement party natin, papuntahin ko si nanay. Kasama si Lao Jiang at pamangkin niya. Mabuti naman at naisip mo yan. Sabihin mo sa kanya, maghanda siya ng mamahaling regalo. Maganda ang suot niya, huwag yung mukhang pobre. Nakakahiya sa pamilya Lin. Huwag kang mag-alala, Bobby. Anong ginagawa mo dito? Hindi ba susunod ko? Ang kasal ni na Zijun at Jingyao. Hindi mo ba sinabi na bibili ka ng magandang regalo para sa iyong manugang? Maganda rin ang alahas sa store na ito, tignan natin. MRS Wang, ito ang bagong koleksyon ng store namin ngayong taon. Pwedeng-pwede kayong tumingin. Sige, titingnan ka o. Dito sa Jiang's Jewelry, ang pinakamurang alahas ay 1,000 pataas. Ang mahal naman. Mahal? Ang mga alahas na below 100,000 ay pang entry level lang. Kung hindi mo kaya, huwag ka nang tumingin. Ganito ba ang trato ng mga sales ng Jiang sa mga customer? Oo, basta may pera ka, ikaf ang hari. Pwede pa akong lumuhod para magserbisyo sa'yo. Mga pobreng tulad ninyo, hindi naman kayang bumili. Sayang lang ang oras ko. Sabihin ko sa inyo, itong jewelry store ninyo. Pwede bang lagyan NG requirement? Huwag ninyong papasukin ang kahit sino. Nakakababa ng klaseng tao dito. MRS Wang, huwag po kayong magalit, palisin ko na sila. Guards, palisin ninyo sila. Nasaan ang manager niyo? Tawagin niyo. Sino ang may lakas ng loob na magulo dito? Ako. Chairman Dong. Nagkamali ako ng pagkakilala. Sabi ko na nga ba, isa kang electrician, paano ka magiging chairman? Tita, sobra ka nang nanood ng mga drama. Chairman Sia? Ako pa ang mayamang heres, talaga naman. Tumigil ka. Anong tumigil? Anong klaseng tao sila? Karapat dapat ba silang makasabay ko sa store na ito? Manager, kung hindi Montag sila palisin gayon, ICA, cancel ka o ang membership ka o. Talagang hindi karapat-dapat. Paalisin. Gagago, mali ang pinapalis ninyo. Siya ang sinasabi ko. Bakit ninyo ako hinahawakan? Simula ngayon, magsasara ang store, bawal ang kahit sino. Ayong dalawa, pumili kayo ng gusto ninyo. Pumili kayo ng gusto ninyo, ako ang magbabayad. Isang electrician ka lang, ang pinakamurang alahas dito. Katumbas na ng ilang buwan mong sahod. Umalis na tayo, hay. Kayong dalawa ang ika-negatibo, 1-0. 000 customer na store namin. Lahat ng alahas dito, libre para sa inyo. Manager, walang ganong policy. Tumigil ka. Sabi ka o meron. Ayong dalawa, pumili kayo ng gusto ninyo. Gusto ko ito, Ito pa sa inyo, nagkakahalaga ito ng 1,700. 1,700, ilan ba? 1,700 piso. Ito ay nagkakahalaga ng 1,700 piso. Ibibigay ko na sa inyo. Halika, dadalhin kita para bumili ng damit. Manager, ito ay pink hat. Nagkakahalaga ng 1.7 milyong dolyar. Isa lang ito sa buong mundo. Ay, muntik mo akong mapahama. 1.7 milyong dolyar? Walang kwenta yan. Ang buong Jiang Corporation ay kanya. Ano ang ibig mong sabihin? Dilat ang iyong mga mata. Tingnan mo sa opisyal na website ng kumpanya. Ang dalawang iyon kanina ay ang chairman at ang asawa ng chairman. Tinanggal ka na. Hindi mo na kailangang magpaalam sa akin. Kumuha ng 2 damit para sa aking mahal. Ang mga sales dito ay mabait pa rin sa atin. Siguro mas maganda ang kanilang ugali.
Alam ko may problema sa Minhua Company. Kailangan kong ayusin ito, mauna ka na sa engagement party. Susunod ako agad. CJ, Sabihin mo kay manager Jen ng marketing department na pumunta sa engagement party ng Pamilya Lin. Sabihin mo sa kanya, ibigay na ang 100 milyong proyekto sa Pamilya Lin. Ay, salamat. Aalis na ako. Emma Reslin, nasaan ang biyenan mo? Bakit hindi ko siya nakikita? Emma Reslin, ang biyenan mo ay isang taong may kakayahan. 50 taong gulang na, naghiwalay, 1 buwan pa lang. May bago na agad na lalaki. Mrs. Lin, ang biyenan Montag. Nakakahiya talaga. Ay, ang gulo ng buhay niya. Para sa akin, hindi dapat siya imbitahan sa ganitong okasyon. Kung darating man siya, ikakahiya lang niya ang pamilya Lin. Dumating na ang ina ng lalaki. May mukha pa siyang dumating. Maganda ang palabas ngayon. Elegante, may class. Suot niya ang pinakabagong custom-made ng Jiang Corporation. Limited edition sa buong mundo. 1 buwan akong naghintay, hindi ko nabili. Siya pa ang nakabili. Emma Reslin, ang biyenan mo, pangalawang kasal, hindi ba electrician ang napangasawa? Paano siya nakabili ng mamahalin? Hindi na kailangang itanong. Siyempre peke ito. Ang aking spotlight, paano masasapawan ng isang mahirap na electrician? Siguradong Class A Imitation. Ang kanyang mababang uri, hindi karapat-dapat sa high-end ng Jiang Corporation. Isang babaeng may pangalawang asawa, makakadalo pa sa engagement party. Malas ito, biyenan. Nanay, walang pera. Bakit ka nagsusuot ng peke? Mga high class ang bisita ngayon, ikinahihiya kita. ito ay binili ni Uncle Jiang. Nazanzia? Hindi mo ba sinabihan ang kanyang pamangkin? Sasabihin ko sa iyo. Ang proyektong iyon ay nakasalalay kay General Manager Jiang. Sinabi ni Uncle Jiang tungkol sa proyekto, siya. Isang mahirap na electrician. Ano ang alam niya sa proyekto? Dapat lang siyang dumalo. Pagdating ni General Jiang, paalisin mo ang nanay mo, nakakahiya. General Lin, oras na para magpalitan ng regalo. Ibibigay ko ang 20% ng shares ng Lin Corporation sa kanila. Wow, General Lin, meleking galante yan. Haha, nga. Nagbigay ako ng isang villa sa Half Mountain Bay. Ang villa sa Half Mountain Bay, isang set lang ay milyon-milyon ang halaga. Ang mga regalo nila ay napakamahal. Parang hindi ko kayang ipantay ang akin. Benan, ano ang ibibigay mo sa mga bata? Hindi naman siguro dito lang para makikain at makipag-inuman. Ako, Ang regalo mo, napakamura, hindi mo kayang ipakita. Ang Pink Heart ay nagkakahalaga ng 17 milyon. Pwede kang bumili ng isa zero villa sa Half Mountain Bay. Isa lang ito sa buong mundo. May halaga pero walang nagbibenta. Pink Heart, hayaan mo akong tingnan, siguradong peke ito. Ang mahirap na electrician na ito, kayang bumili ng Pink Heart. Katava-tava. 17 milyong dolyar, siguro pera ng patay yan. Magano ito? 1,000. 1,700 piso. Ikakasal ako sa anak mo, peke ang ibinigay mo sa akin. Hindi ito peke, binili namin ito ni Uncle Jiang sa Jiang Corporation. Nanay, sobra ka na. 1,700 piso, sino ang ininsulto mo? Ang alahas ng aso ko ay daan-daang libo ang halaga. Kung hindi mo kayang magbigay, huwag na lang, mukha kang mahirap. Yingya, anak kao. Kung nagkaroon ng problema sa pagbubuntis ang anak ko, ipapapatay kita. Song Minghua, Zinadia Montag Bia. Guluhin ang kasal ng pamilya namin. Yaw-yaw. Umalis ka. Wow, dumating SI General Jiang. Maghanap ka ng mag-ayos. General Jiang, General Lin, Zinabi NG Iming Chairman. Ang proyektong 1 bilyon, ibibigay sa inyong pamilya Lin. Bilang regalo sa kasal ng anak mo. Maraming salamat sa pagmamahal ni Chairman Jiang. Salamat din sa iyo, General Jiang. Salamat, Inajang. General Jiang, kasal ng anak ko ngayon, sana ay tanggapin mo ang aming paanyaya. Manatili ka para kumain. Hindi, may iba pa akong gagawin. General Jiang, sandali lang. General Jiang, ang tiyahin mo, siya ang bayanan namin. Nanay ng manugang ko, magiging magkakamag-anak na tayo. Manatili ka na lang. Mrs. Lin. Nagkakamali kayo, hindi ko siya kilala. General Lin. Ang pakikipagtulungan ng Jiang at Lin Corporation ay magpapatuloy. Pero kung may magpapanggap na kamag-anak ko, hindi ko gusto yan. General Jiang. Putang ina mo, nagpanggap ka pang kamag-anak ni President Jiang. Nababaliw na ba siya? Nagpanggap pang kamag-anak ni President Jiang.
Paano napunta sa pamilya ng Lin ang ganitong walang hiya? Wala akong ginawa. Nahuli ka na, matigas pa rin ang mukha mo. Tama, tama. Talagang wala akong ginawa. Kung ayaw niyong maniwala, tanungin niyo si Yaoyaw. Si Yaoyaw ang nag-utos sa akin na pakasalan si Lao Jiang para tulungan kami ni President Jiang. Para sa proyektong 1 bilyon. Yaoyaw, sabihin mo sa kanila. Dahil kay Uncle Jiang kaya natuloy ang proyektong ito. Wala akong kinalaman, huwag kang magsinungaling. Anong kalokohan ang pinagsasasabi mo? Sa totoo lang, matagal na kaming magkaibigan ni Chairman Jiang. Kaya niya pinili ang Lin Corporation para makipagtulungan. Anong klaseng asawa mo yan? Wala siyang kwenta. Hindi siya karapat-dapat magsilbi kay Chairman Jiang. Dahil sa pabor ni Chairman Jiang, angat na ang Lin Corporation. President Lin, kapag yumaman ka na, huwag mo kaming kalimutan. Oo, tama, President Lin. Sa susunod na makita mo si Chairman Jiang, sana matulungan Montag rin kami. Tigilan mo na ang pagyayabang mo. Yang asawa mong pangalawa, mahirap lang na electrician. Anong kaya niyang gawin para bigyan ng Jiang Corporation? Ang proyektong 1 bilyon sa Lin Corporation. Tama, tama. Zijun, Nanay, nagkamali ka. Huwag mong isisi kay Yaoyaw. Zijun, noong huli kang pumunta sa akin. Sinabi mo pinapakasal ako ni Yaoyaw kay Lao Jiang. Para makatulong sa pamilya Lin. Lumayas ka. Kapag nagsinungaling ka pa, bubunutin ko ang bibig mo. Yaya, anak K.O. Putang ina Montag. Ibalik mo ang anak ko. Yaoyaw, Ibalik mo ang anak ko. Yaoyaw. Minghua, huli na ako dumating. Lao Jiang, sabihin mo sa kanya na hindi ako nagsisinungaling. Si President Jiang talaga ang pamangkin mo. Ikaw ang nag-recommend ng 1 bilyon. Na proyekto sa pamilya Lin. Wingi KBA? Kanina pa sinabi ng tatay ko na matagal na silang magkaibigan ni Chairman Jiang. Kaya natuloy ang proyektong ito sa Lin Corporation. Yang asawa mong pangalawa, electrician lang. Hindi niya kailanman makikita si Chairman Jiang. Kung hindi, bakit ibibigay ni Chairman Jiang ang 1 bilyon? Bilang regalo sa kasal ni Miss Lin? Minghua, huwag kang mag-alala. Babayaran ko lahat ng hirap na dinanas mo ngayong gabi. Hala, nagmamalaki pang parang boss. Haha. Nakakatakot naman, yan. Anong tingin-tingin ka diyan? Patunayan mo nga na si Boss Jiang ay anak mo. Kung magaling ka, magpakilala ka ng proyektong worth 1 bilyon sa pamilya Lin. Tama, tama. Haha, sabi kaunan gabi kaibigan ka si Chairman Jiang. Gusto mo ba tawagan ko si Boss Jiang para pumunta dito? Sige, salamat, Boss Lin. Tumawag si Boss Lin kay Boss Jiang para pumunta. Zampalin Nyo Yan NG Todo. Malamang abala si Boss Jiang. Walang time sumagot ng tawag. Nga. Ako na lang tatawag. Akala Montag kung sino kana. Jiang Yiming. Pumunta ka sa pamilya Lin sa loob ng 10 minuto. Akin na yan. Haha, nakakatawa talaga. Kahit sino na lang ginagaya si Boss Jiang. Talagang magkapareho kayo ng ugali. Haha, may tupak ba kayong mag-asawa? Sabi kaunang gabi isa ka lang basurang elektrician. Paano mo makikilala si Boss Jiang? Tara. Itapon niyo silang dalawa. Sinong maglakas loob gumalaw sa kanya? Chairman. Jiang Yiming, sabihin mo kay Boss Lin. Kinansela na ang kontrata ng Lin at Jiang. Hoy, ano ba ang tingin mo sa sarili mo? Kontrata ni Chairman Jiang yan, ikaf lang basta makakansela? Boss Jiang, maupo po muna kayo diyan, ako na bahala. Boss Lin, ang proyekto ng Jiang at Lin, kanselado. Anong kanselado? Kanselado. Siya pala talaga si Chairman Jiang. Wala na ba tayong pag-asa? Ikaw, sumama ka sa kanila. Opo. PA, ibig sabihin BA, Pike yung Chairman Jiang? Siyempre naman, sa kayamanan ni Chairman Jiang. Paano siya magkakagusto sa babaeng lagpas 50? At diborsyada pa? Lao Jiang, electrician ka lang ng Jiang. Bakit kanina? Tinawag ka ni Boss Jiang na chairman? Ganito kasi, actually, ako yung nagmamaneho.
Ang kuryente sa buong headquarters ng Jiang, kaya minsan binibiro nila ako na tawaging chairman. Di ba, pamangkin? Pamangkin. Biro lang naming magtiyuhin. Ah, ganun pala. Minghua, nasugatan ka, ihahatid kita sa ospital. Iyo, may dala akong sasakyan, ako na ang maghahatid. CJ, PA. Ha? Nagpanggap siya bilang chairman Jiang? Ang laki ng apog na matandang yon ah. Talagang may lakas ng loob siya. Nagpanggap bilang Chairman Jiang. Tatay, dahil sa kanya nawalan tayo ng 1 bilyon. At nasira pa ang aking kasal, hindi ko matanggap ito. Huwag magmadali, sa loob ng 1 buwan, ang Jiang Group ay magkakaroon ng bagong product launch sa araw na iyon. Ang Chairman Jiang mismo ang magbibigay ng ribbon cutting, at doon, gagawin ko masahol ang buhay nitong si Jiang Yiming. Ang walang kwentang electrician na ito. Mamatay siya ng walang libingan, lolo. Ang resulta ng iyong medical check-up ay maganda. Lahat ng indicators ng iyong katawan ay normal. Huwag kang mag-alala, syempre. Kapag masaya ang tao, masigla ang pangangatawan, masaya ako. Kaya natural lang na normal ang mga indicators. Minghua, tiisin mo, malapit na tayo. Alamin mo kung bakit nasaktan ang aking manugang. Buti na lang mga superficial wounds lang, walang nasirang buto. Halika, lalagyan kita ng gamot. Huwag na, ako na. Pinakasalan mo ako, dapat alagaan kita, kasalanan ko ngayon. Kaya nasaktan ka. Hindi mo kasalanan, mayaman ang pamilya Lin, mahirap tayo. Tayo ang nagpakumbaba. Basta okay lang si Yaoyao at si Jun. Hindi mahalaga ang konting hirap na nararanasan ko. Ikaw, palagi mong iniisip ang mga bata, dapat isipin mo rin ang sarili mo. Itong maliit na sakit, ang dami mong ginastos sa check-up. Ang gastadura Montag talaga. Bakit ka umiiyak? Nasaktan ba kita sa aking pagsasalita? Hindi. Sobrang bait mo sa akin. Pinakasalan mo ako kung hindi kita tratuhin ng maayos. Sino pa ang aalagaan ko? Ang hamak na pamilya Lin, naglakas loob pang apihin ang pamilya Jiang, ngayon. Sasabihin ko na sa manugang ko ang tunay na pagkatao ni Xiaohang. Tingnan natin kung matapang pa silang mangmaliit sa atin. Tara na. Pinakasalan mo ako kung hindi kita tratuhin ng maayos. Sino pa ang aalagaan ko? Nanay, si Li Shuai, papatayin niya ako. Li Shuai, ano na naman ang kalokohan mo? Nanay. Natalo siya sa sugal, ipagbibili pa niya ang bahay para bayaran ang utang. Ayaw kong ibigay, kaya papatayin niya ako. Bilisan mo, umalis ka na. Kung hindi, tatawag ako ng pulis. Tumawag ng pulis. Sige. Tumawag ka. Maaga palang ipapasok mo na ako. Gawin mong balo ang anak mo. Ang pamangkin mo ay naging ulila. Walang hiya. Maganda nga ang bahay na ito. Hindi kaya ito ang Sheng Wang Yihao? Balat. Ang 1 metro kwadrado ay siguro nasa 10,000. Nay, kung ganun, ipagbili mo na lang ang bahay na ito. Bigay mo sa akin ang pera. Mabayaran ko ang utang ko sa sugal. Pangako. Basta tulungan mo lang akong mabayaran ang utang ko sa sugal. Susumpa ako. Hindi ka gagalawin si Hongyu kahit kailan. Ang bahay na ito ay kaibigan ni Tito Sayang. Huwag mong isipin ang bahay na ito. Bigyan mo ako ng 50,000. Bigyan mo ako ng 50,000. Ano? Pumunta si Lolo kay Minghua. At ilalantad ang pagkatao ko. Oo.
Hindi, kailangan kong mauna kay Lolo bago niya ako malantad. Bago ako umuwi. Chairman, magandang oportunidad ito para malaman ni Mrs. Ang totoong pagkatao mo. Mukhang mahina ang loob ni Minghua. Pero kapag nalaman niyang niloko ko siya, mahirap na ang lahat. Ihanda ang kotse. Sige. 50,000, wala akong 50,000. Nay, nang magpakasal kayo ni Tito Jiang, magkano ang bigay niyang dote? Nay, pwedeng pantayan ang dote. Gaano na ako katanda para humingi ng dote? Nay, walang nagpapakasal na hindi humihingi ng dote, at ikaw pa. Masipag, mapagbigay, at marunong mag-alaga. Hihingi ako ng 1,000,000 sa kanya, hindi naman labis yon. Ni, tumawag ka. Lishway, kalimutan mo na yan. Hindi ako tatawag. Ni, Huwag kang gagalaw. Tawagan mo siya. Kailangan ko ng 1,000,000. Kung hindi, papatayin ko ang anak mo. Tijulan Mo Yen. Bakit ka nandito? Anak, mamaya na ang paliwanag. Sino ang may lakas ng loob na gumalaw? Akala ko sino, isa palang matandang hindi na makalakad ng maayos. Gagalawin ko siya. Ano ngayon? Ni, Tawagan mo siya. Kailangan ko ng 1,000,000. Nay, tawagan mo na. Pera ba talaga ang gusto mo, o ang anak mo? Huwag na, ako na ang bahala sa kanya. Gago ka. Hinayang ka. Ginagalaw mo ang manugang ko. Manugang. Hinahadlangan Montag ako? Papatayin kita. Gago ka. Ingnan natin kung matapang ka pa. Matandang walang kwenta. Dalhin mo siya. Mainte ka matanda. Huwag kang matakot, anak. Kung babalik pa siya, babatuhin ko siya ng tungkod. Kunin mo ang mga regalo. Oo, ano? Hindi mo man lang ako inaanyayahan umupo? Maupo po kayo. Diretso na ako. Anak kao si Shehang. Ikaf? Syempre manugang kita. Ito mga regalo ay para sa iyong pasalubong. Sa totoo lang, ako ang nag-ayos ng blind date ninyo ni Xiaohang. Gusto na gusto ka ni Xiaohang. Mehel na mehel ka niya. Lolo, kayo po. Tatay. Oo. Tay, bakit ngayon ka lang dumating? Si Xiaohang kasi, ayaw niyang pumunta ako para makita ka. Bakit? Takot siyang sabihin ko sa iyo ang totoong pagkatao niya. Siya ang Jiang. Tay, gabi na. Hindi pa kayo uwi? Hindi ako aalis. Hindi pa tapos ang sasabihin ko. Natay, ano po yung sinasabi ninyo kanina? Ano daw talaga si Xiaohang sa Jiang? Tay, kung sasabihin niyo kay Minghua, ang totoong pagkatao ko, sasabihin ko kay E.T. Feng na lumabas kayo nang walang paalam. Aray. Nakalimutan kong uminom ng gamot. Manugang, uwi muna ako. Babalik ako para bisitahin ka. Sasamahan ko kayo. HMP. May tako ka rin pala. Itingnan ko kung kailan mo. Sasabihin ang totoong pagkatao mo. Xiaohang, dapat dati mo pa ako dinala para makilala si tatay. Minghua, kung may itinatago ako sa'yo, magagalit ka ba? Depende kung ano. Kung prinsipyo, hindi ko patatawarin. May tinatago ka ba sa akin? Wala.
Honey, epektibo kaya ang plano natin? Mahal ng nanay mo ang reputasyon. Basta palakihin natin. Ang eksena, sigurado ako magpapakumbaba siya. Oo, buhok. Halika, halika mga kapitbahay. Ayon na ang humusga, mga kapitbahay. Ano NG nangyari? Makikita mo na lang ba? Mahal, wag mo kaming iwan. Mamamatay na ako. Ayaw ko rin naman. Mahal, Hongyu, ano nang ginagawa ninyo? nanay, Huwag kang maging walang awa, nanay. nanay. Pinabayaan mo si Papa, tumakbo ka sa iba. Ninakaw mo pa ang bahay ni Papa. Gusto mo bang patayin ang manugang mo? Ano nang kalokohan yung pinagsasabi ninyo? Pinabayaan ang asawa at anak, sinako pa ang bahay ng asawa. Ang lala naman ng nanay na to. Wala akong ginawa. Nanay, May malubhang sakit ang manugang mo, ibenta daw ni Papa ang bahay para sa gamutan. Pakiusap nanay, ibalik mo ang bahay ni Papa. Sa kanya, pwede ba? Makaya mo bang tingnan si Mengmeng? na walang AMA? Walang hiya, babalik din yan sa'yo. Hongyu, ano ba talaga ang gusto ninyo? Nanay, Hanapin mo yung electrician mong asawa, humihingi ng 1 milyon na dowry. Alis na kami ngayon. Nandiyan na naman yang lalaking yan, ginugulo ang manugang ko. Tulong. Ano? May nananakit sa misis ninyo. Bumalik. Hindi ko ibibigay sa'yo ang 1 milyon. mahal. Manugang. Tingnan mo, kawawa talaga. Kawawa talaga, kawawa talaga. Huwag kang matakot manugang, malapit na si Papa. Nanay, noong huli kaming pumunta ni Lishuay. Para humingi ng paliwanag, pinapalo mo si Lishuay. Halos mamatay, ngayon ako naman ang papaluin mo? Hongyu, huwag kang matakot. Itong pagkakataon isinama ko ang pinsan ko. Na tinawag ko, ang pinsan ko. Siya ang security manager ng Jiang Corporation. Ngayon hindi ka na makakapagpalo sa akin. Manager Lee, nauna na kami, susunod siya. Suntukin Montag. Kung hindi ibibigay ang bahay, bugbugin ng malala. Tigil. Hinayang kang humawak ng miyembro ng pamilya Jiang. Mga tauhan, dalhin niyo itong lalaki sa presinto. Subukan Montag hanggang galawin ako. Sabi ka OSIO. Pinsan ko ay manager ng seguridad ng Jiang Corporation. Mga tukmol kang matanda ka. Kung may bite ka, umalis ka na. Manager ng seguridad ng Jiang Corporation. Natatakot ka na no? Kung takot ka na, umalis ka na. Zampalin Montag. Tong matanda ka. Talagang hinampas Montag ako. Hintayin Montag. Oy, kuya. Nabugbog ako. Stern. Umawag ng kapamilya ko. Lishuay, hintayin Montag. Malapit na ako sa subdivision. Ngayon alam mo na ang takot mo. Sabi ka ko SIO. Malapit na ang pinsan ko. Lolo, umalis ka na. Di mo kakayanin ang mga taga-Jiang. Bilisan mo, umalis ka na. Tatay, umalis ka na. Huwag kang matakot. Gusto kong makita kung hanggang saan maghahari-harian ang manager ng seguridad ng Jiang. Abusado talaga. Tawagan si Guo Baogang. Papuntahin mo agad. Sinong nanapo? Pinsan, itong tukmol na matanda. Siya ang pumalo sa akin. Matandang salbahe. Ikaw ang nag-utos na bugbugin ang kapatid ko? Ikaw ang manager ng seguridad ng Jiang Corporation. Natatakot ka na? Ako SIO? Stern. Lumuhod ka. Magmano ka sa kapatid ko at humingi ng tawad. Mukhang di mo pa ako kilala. Ako ay manager ng seguridad ng Jiang Corporation. Kyle hanggang PAPA kitang kilalanin? Kung di mo ako kilala, ibig sabihin mababa lang ang ranggo mo sa Jiang Corporation. Bahala ka kung sino ka.
Umawag ka ng kapatid ko. Papatayin kita. Tigilan niyo. Ginongguo, bakit po kayo naparito? Maliit na bagay lang ito. Napapagod pa kayo. Matandang chairman, nahuli ako. Nazendak pa kayo. Matandang chairman? Ginunggo, ako po ay... Lumuhod ka at humingi ng tawad. Ako po. Paumanhin po, matandang chairman. Nakamali po ako. Dahil kaupo kayo nakilala. Hatawarin yo pa ako. Matandang chairman. Ang dapat mong hingan ng tawad ay hindi ako, kundi ang manugang kong babae. Ginang. Mag-apologize ka. Ginang, nagkamali po ako. Dahil kaupo kayo nakilala. Insan, ikaw naman ay manager ng seguridad ng Jiang Corporation. Bakit ka lumuhod sa tukmol na matandang ito? Pati sa biyenan ko, tumahimik ka. Kung di ka magsasalita, di ka namin ibibiling pipi. Okay na po ba? Hindi pa sapa. Paulit-ulit na nanggugulo. Nambabato ng putik sa manugang ko, at napagkakamalan pa. Dapat mong sabihin ng harapan sa lahat ngayon. Sabihin mo kung ano ang nangyari. At siya, si Li Shuai, talagang hindi nagbabago. Natalo niya sa sugal ang lahat ng ari-arian niya. Ngayon naman ay inaasam pa. Ang ari-arian ng biyenan niya, ginulo niya ang lahat at siya. Kasabwat ang asawa niyang sugarol, pinilit ang sariling ina. Binaboy ang sariling ina. Hong Yu. Ganito pala ang nangyari, ang anak na babae at manugang. Napakasama ng ugali, talagang na. Minghua. Umuwi na tayo. Tawagan mo si Chen para pumunta dito. Manager Go, muntik mo akong mapahama. Bukas huwag ka nang pumasok. Inanggal ka na, Manager Go. Li Shuai. Napahamak ako dahil sa iyo. Huwag mong saktan ang asawa ko. Sinaktan mo ang asawa ko, tama lang yan. Minghua, Magluluto ako. umupo ka, ano sabi ng doktor? Pinatingin ako ni tatay sa doktor, sabi ng doktor ay, mga galos lang, hindi malala. Kasalanan ko, hindi kita naalagaan ng maayos. Kasalanan ko. Ayaw sa akin ng tatay ng mga bata dahil walang pinag-aralan. Mula pagkabata, hindi niya ako pinapakialam sa pagdidisiplina sa mga bata. Nasobrahan sa pagmamahal, nasira ang ugali. Okay lang, unti-unti. Gutom ka na ba? Magluluto ako. Ayon sa balita, ang manager at supervisor ng security department ng Jiang Group ay parehong tinanggal. Ayon sa hula ng industriya, ang paparating na product launch ng Jiang Group sa loob ng 10 araw ay maaring magbago. Hindi ba ito ang pinsan ni Li Shuai? Bakit siya tinanggal? At itong si Manager Go. Ano ang nangyari sa kanya? Siguro may nagawa silang mali. Kain ka pa. Ang laki ng coincidence. Nga pala, kanina lang isang tawag ni tatay. Dumating agad si Manager Go, tinawag pa niyang dating chairman si tatay. At saka, ang mga regalo sa akin ni tatay ay napakamahal. Yung pendant pa lang, 2 milyon na ang halaga. Ikaw na electrician, ilang libo lang ang sahod mo kada buwan. Nakatira si tatay sa napakamahal na retirement home. At binigyan pa ako ng napakamahal na regalo. Xiao Hang, parang ang pakiramdam ko, ikaw at si tatay. Hindi pa karaniwan ang pagkakakilanlan. Yung chairman ng Jiang Group. Anak ng kasamahan sa digmaan ni tatay, kaya si Boss Go. Bibigyan ng mukha si tatay. Yung regalo, Yung presyo ay sobrang taas, hindi naman talaga mahalaga.
Minghua, Sasama KBA bukas. Sa mobilization meeting para sa pag-iba ng lumang bahay. Ate Yume, anong pag-iba ng lumang bahay? Yung lumang bahay ng mga magulang mo, gigibahin. Si Lau Meng ang pumirma. Hindi mo alam? Ay, may iba pa akong gagawin. Saan yung lumang bahay ng mga magulang ko? Sa West Suburb. Ito si Meng Weigo. Anong karapatan niyang pumirma para sa akin? Secretary Liu, yung lupa sa West Suburb, tayo ba ang kumuha? Opo, Chairman. Yung subsidiary company natin ang kumuha. Si Chen Jiang ang responsible. Sige, alam ko na. Meng Weigo. Anong ginagawa mo dito? Akala kausino, yung dating asawa ni Lau Meng. Na mahilig makipag-flirt. Salamat sa iyo. Dahil bulag ka, hiniwalayan mo si Lau Meng at nag-asawa ng. Elektrizian na 30 mil lang ang sahod. Kami ni Lau Meng ang nagkatuluyan. Meng Weigo, labas ka muna. May sasabihin ako sa iyo. Huwag kang pupunta. Ikakasal na kami ni Lau Meng sa susunod na buwan. Anong kailangan mo sa kanya? Nagsisisi na siguro, gusto makipagbalikan. Gusto kong tanungin si Meng Weigo. Bakit siya pumirma para sa akin para gibahin ang lumang bahay? Nasaan yung pinirmahang agreement? Gusto mo ng agreement? Sige. Pagkatapos ng 3 araw, dalhin mo yung pangalawang asawa mo. SA Mobilization Meeting. Gusto kong makita kung ano ang kulang ko sa electrician na yan. Lau Meng, yung dating asawa Montag, pupunta ba? Importante ang meeting ngayon tungkol sa pagiba ng lumang bahay. Siguradong pupunta yon. Narinig ko, nag-asawa ng electrician. Hahaha. Para sa akin, may mga taong talagang tanga. Iniwan si Lau Meng. Na mayaman at maraming oras, sabi pa hindi siya nirerespeto. At minamahal, kaya hiniwalayan. Tapos nagpakasal sa mahirap na electrician. Tama ba ako? Song Minghua. Nasaan yung pangalawang asawa mo? Hindi sumama? May iba siyang ginagawa. Totoo bang may ginagawa o nahihiya lang? Song Minghua. Alam mo na ngayon ang pagsisisi. Hahaha, basta ikaw. Sa harap ng lahat, lumuhod ka at isuot mo sa akin ang medyas at sapatos. Pagbibigyan kita. Lau Meng. Tumahimik ka, tinuturuan ko siya. Isa lang ang pagkakataon na ibibigay ko sa iyo. Kailangan mong lumuhod at isuot sa akin. Ano pa ang hinihintay Montag, bilisan Montag. Nakagising ka na ba, Meng Weigo? Ang ganitong, ugali mo mapagmataas, kailan mo ito mababago? Bakit mo akalaing hihilingin kong magbalik tayo sa pag-asawa? Si Song Minghua ay nangahas na basahin ako. Hiwalay na tayo kung gagalawin mo pa ako. Tatawag ako ng pulis. May mga taong talagang walang hiya, binigyan mo ng mukha ayaw pa. Tingnan natin kung gugustuhin mo pa siyang pakasalan ulit. Ako ang nagkamali, may mga taong talagang mababa ang kapalaran, angkop lang sa electrician na nasa ilalim. Wala kang karapatang humusga sa asawa ko. Ibigay mo sa akin ang kasunduan. Bakit ko ibibigay sa iyo ang kasunduan? Hindi ka naman asawa ko. Maliban kung yung pangalawang asawa mong electrician ay luluhod at hihiling sa akin. Meng Weigo, Huwag na kayong mag-away, Minghua, huwag mo silang. Pansinin, tisin mo na lang sandali, malapit na silang dumating. kayo ang kasunduan. Okay lang, hintayin natin ang developer, malapit na silang dumating. Secretary Liu. Ang misis ay magkakaroon ng pulong tungkol sa demolisyon sa hotel na ito mamaya kasama ang ilan niyang matatandang kaibigan at kapitbahay. Baka malate ako, nga pala. Sabihin mo sa kusina na maghanda sila ng masarap na pagkain at inumin bilang munting pasasalamat ko. Oo, Song Minghua. Ikaw ang walang hiya, ipinapahayag ko. Ngayon na ako at si Liu Juan ay magpapakasal, ang hapunan ito. Ako ang bahala, waiter, ihain na ang pagkain. Song Minghua, gusto kong pagsisihan mo ito ng lubos. Ayaw ko na ng paligoy-ligoy, sorpresa pala para sa kanya. Sa hinaharap, susunod ka sa akin at tatangkilik na magandang buhay, hindi tulad ng iba. Naangkop lang sa mahirap na electrician, magtitiis. Ang mga pagkain ito ay espesyalidad ng aming hotel. Ang alak ay bagong dating na red wine mula sa France. Magsaya kayong lahat. Talagang mayaman si Lau Meng, ang daming pagkain. Hindi ka ba masasaktan sa gastos? Ilang putahe at bote lang ng alak? Hindi naman. Song Minghua.
Ang pangalawang asawa mong electrician, ang sahod niya sa isang taon. Hindi sapat para bilhin ang alak na ito, hindi tulad ng asawa kong si Lau Meng. Para sa akin, handa siyang gumastos ng kahit ano. Si Meng Weigo, ang kuripot. Paano siya gagastos para sa mamahaling alak na ito? Hindi ito binili ng asawa kong si Lau Meng. Siguro yung mahirap mong electrician na asawa ang bumili nito. Tama, ako ang bumili. Ang dating mo, hindi mukhang electrician. Parang boss sa teleserye. Minghua, nahuli ako. Okay lang. Hindi ito kay Song Minghua. Yung pangalawang asawa mo, sigurado ka bang kaya ng sahod mo? Ang mga alak at pagkain na ito. Kaunting pasasalamat lang. Hindi ka ba mamamatay kung hindi ka magyayabang? Ang gastos ngayon. Si Weigo ko ang magbabayad. Anong ipinagyayabang mo? Paalang magpasikat sa harap ni Song Minghua. Wala ka ng hiya. Ang sahod mo, hindi sapat para sa isang ulam. Huwag ka nang magpanggap. Mas mayaman si Lau Meng kaysa sa iyo. CJ. Waiter, ibigay mo ang bill sa Mr. na ito. Ang mahal. 200,000 ang isang bot. Ano loko ito? Isasumbong ka o kayo? Maam, ang alak namin. Galing sa France at may tamang presyo. Kung gusto mong magreklamo, Sage, Babaeng gastadora, sinong nagpabukas ng alak? Bakit ako zinisizi? ikaw ang nagsabing ikaw ang taya. Subukan mong murahin ako ulit. Babaeng salbahe, hinampas mo ako. Papatayin kita. Lalabanan kita. Sir, ma'am. Bago kayo dalhin sa ospital, Bayaran muna ninyo ang bill. Ako na lang. Ikaw magbabayad? Kahit ibenta mo ang sarili mo, hindi mo kayang bayaran. Pumirma talaga. milyon-milyon ang bill, pirmado na. Xiaohang, wala tayong ganoong kalaking pera. Okay lang, kaibigan ko ang may-ari ng hotel na ito. Libre na ito. Mabuti naman. Kailangan ko nang ipaalam ang totoo kong pagkatao. Ayokong laging nag-aalala si Minghua. Nakakaawa siya. Sa totoo lang, ayaw ng lahat na gibayin ang lumang bahay. Si Lau Meng lang ang pumirma ng pahintulot. Hindi ako sang-ayon. Mga simpleng mamamayan lang tayo, hindi natin kayang labanan ang mga ito. Ng mga developer. Mga kababayan, sinusunod namin ang prinsipyo ng pagiging patas at makatuwiran. Sinusunod ang estratehiya na maagang paglaga at maagang pagkuha ng bahay. Kung wala namang problema, pirmahan na ninyo agad. Kapag natapos na ang pagpirma, masisiyahan na kayo sa masarap na handaan ngayon. Ang bayad sa pagiba ng katabing lumang bahay ay 1.4. Ang sa inyo ay 1.2. Masyado mababa, hindi kami sang-ayon. Alagang hindi. Sino ang mananagot sa mga halamang gamot at punong kahoy na itinanim ko sa bundok? Mga kababayan, ang rasyo ng bayad sa amin ay batay sa halaga ng pagpapaunlad. Walang anumang hindi makatuwiran. Tungkol naman sa inyong mga punong kahoy at halamang gamot, tinatingnan na namin, maliit lang ang halaga. Kaya hindi nakasama sa rasyo ng bayad. Hindi ako sang-ayon. Hindi rin kami sang-ayon. Hindi sang-ayon. Song Minghua, ikaw ang unang pumirma sa pamilya mo. Bakit ka nagkakagulo dito? Diborsihado na ako kay Meng Weigo. Walang saysay ang pirma niya. 2 linggo lang ang nakalipas nang kayo magdiborsyo. Ang kasunduang ito ay nilagaan 1 buwan ang nakalipas. Sa palagay mo ba ito ay may bisa? O vala? Meng Weigo, wala kang hiya. Wala akong hiya. Anong magagawa mo? Hindi lang ako pipirma para sa iyo. Kukuha pa ako ng kalahati ng bayad sa pagiba ng lumang bahay ng mga magulang mo. Huwag mag-alala, hayaan mo ako. Hindi kami pipirma. O manhin, anong sinabi mo? Sabi ko, hindi kami pipirma. Ginoo, magsasabi na lang ako ng diretso. Ang pagiba sa lugar na ito, talagang matutuloy. Sang-ayon man kayo o hindi. Kung sino man ang magtatangkang tumutol, papahirapan ko siya ng husto. Si Manager Chen, di ba? Nagbabalak ka bang gumamit ng dahas? Hindi ka ba natatakot na mag-aplas kami at palakihin ang usapin? At mapigilan ang proyektong ito? Hindi ko inakala na alam mo ang mga ito. Kayo namang iba, gusto nyo rin bang sumama sa kanya? At palakihin ang gulo? Tumigil ka na. Huwag mo kaming idami sa gulo. Nga, ang pamilya Chen ay may koneksyon sa Jiang family. Kung gusto mong mamatay, ikaw na lang, huwag kaming isama. Mas may sentido komunidad sina Ginoong Meng at Ginang Liu. Ihanda ang papel at panulat para makapirma ng maayos ang lahat. Mga kababayan, kung ayaw ninyong pumirma, maaari kayong magtaas ng kamay. Sinisiguro ko na ligtas kayo. Hindi kami sang-ayon. Siguraduhin mong ligtas kami. Nakakatawa talaga. Zino KBA? Song Minghua, sinong electrician ang hinahanap mo? Ang baho ng electrician na yan, mapapahamak ka niyan. Mas magaling siya kaysa sa iyong duwag na iyan. Dalhin niyo siya. Chen Guang, mas mabuting tawagan mo muna ang tatay mong si Chen Jiang. Bago ka gumawa ng hakbang, tanungin mo kung sino ako.
tumahimik ka na lang. Kanina ko lang nakilala ang kadakilaan mo, Boss Chen. Parang chairman siya? Naku, malaking problema to. Meleking gulo, to, Boss Chen. Pwede bang hindi na lang tayo magkakilala? Siya ang chairman, tapos. Magandang ideya yan. Pasensya na sa kanina, usap tayo ng maayos. Bye guy Mo. MS Song, pasensya na sa kanina. Ito po. Maliit na handog bilang paumanhin. Zanay tanggapin ninyo. Bakit biglang naging mabait si Boss Chen sa kanya? Siyempre, para mapatahimik sila sa kanilang away. Bigyan ng mumurahing regalo para kumalma. Kapag pumirma na sila, wala nang gulo. Double ang pakinabang yan. Sa huli, para rin pala sa sariling kapakanan. Maliit na pabor lang, nabibili na siya. Ganyan lang siya. MS Song, special kung binili itong pendant mula sa Jiang's. Number 0 Shamsham, dapat mong tanggapin. Ang alahas ng Jiang's ay nakalista ayon sa numero. Mas mababa ang numero, mas mahal ang halaga. Ang number 0 Shamsham ay nangangahulugang ito ay ika-negatibo 79 na kwintas sa Jiang's, nagkakahalaga ng daan-daang libo. Sana ako na lang ang sumalungat. Boss Chen, sobrang taas ng tingin mo sa kanya. At 30 taon ng kasama ko, si Song Minghua. Pag bumili ng damit na 100, sobrang tuwa na niya. Hindi siya karapat-dapat. Mingwei-go, tumahimik ka na lang. Okay lang, sa inyo ay mahalaga ang pendant na ito. Pero para sa asawa ko, hindi. Minghua. Tignan mo ang pendant na regalo ng tatay mo. Number 001. Ano? Number 001. Ito ang pinakaunang pendant ng Jiang's Jewelry. Nagkakahalaga ng milyon-milyon sa merkado. Walang katumbas na halaga. Sa pagkakaalam ko, ang mga pendant ng Jiang's Jewelry ay nagsisimula sa number 005. Paano siya nakakuha ng number 001? Maliban na lang kung ang pendant na ito ay kay Madam Jiang. Ano, gusto mo pa rin ba naming pirmahan ito ngayon? Huwag. Alis na tayo. Hindi na ba siya babalik para guluhin tayo? Huwag kang mag-alala, hindi na. Ang proyektong ito ay muling susuriin. Buong paggalang sa opinyon ng lahat. Ay, ikaw na electrician ka lang, nandito ka pa nagbibigay ng opinyon. Ay, kung hindi mo alam, akala mo talaga ikaw ang Chairman Engage Jiang Corporation, Song Minghua. Ang paghahanap mo ng ganyang klaseng tao ay magpapahamak sa iyo. Mingwei-go, tumahimik ka na lang. Kahit papaano, natakot niya si Boss Chen, hindi tulad ng iba. Nagpirma ng walang paalam kay Minghua, tapos nung nakita si Boss Chen, parang daga na nakakita ng pusa. Ni hindi makapagsalita, dahil sa kanyang tapang. Buong puso ko siyang hinahangaan. Si Lao Meng, matapang at matalino. At nagmamalasakit kay Minghua, mas mabuti pa siya kaysa sa iyo. Kakain lang ninyo ng aking luto. Tapos hindi na ako kilala. Pera ni Lao Jiang ang ginamit. Hindi sa iyo, ano ba ang pinagyayabang mo? Xiaohang, ano ba talaga ang identidad mo? Paano ka nakapagsalita ng 2 beses lang tapos natakot na si Boss Chen? Mas mabuting sabihin ko na kay Minghua ang aking identidad. Minghua, ang totoo ay ako ay. Ano? Ang totoo ay ako ay Jiang. Sige, alam ko na. Minghua, may problema sa press conference. Kailangan kong pumunta agad doon. Secretary Liu, ihatid mo si Minghua pauwi. Opo. Ngayon, kinain ni Mingwei-go. Natatakot ako baka magkaroon siya ng hindi magandang ideya. New product launch, electrician din ang gumagawa nito. Electrician. May secretary pa? Secretary Liu. Xiaohang, ano ba talaga ang identidad mo? Tatay, huwag mo nang tingnan. Umupo ka. Kamag-anak, bakit mo kami tinawag dito? Sabihin mo lang, gagawin namin. Hindi ito si Song Minghua. Pangalawang asawa, kamag-anak, narinig ko. Noong nakaraang demolition meeting, pinahiya kanya ng husto. Gusto mo bang maghiganti? Oo, yang matandang yan, pinahiya ako ng husto. Patay na ang relasyon ko sa mga kapitbahay ko. Parang daga na hinahabol ng pusa. Kung may pagkakataon, papatayin ko talaga siya. Ngayon, may pagkakataon na. Anong pagkakataon? Sabihin mo na, sa press conference ng bagong produkto ng Jiang Group. Gusto kong makita mo siya sa press conference. Tapos, isumbong mo siya na nanliligaw sa asawa mo habang kasal pa kayo at nagpadala ng tao. Pasaktan ang anak mo at manugang. Gusto kong sirain ang reputasyon niya. Parang masasaktan lang ang pangalan niya.
Pero wala namang masyadong epekto. Sa press conference ng bagong produkto, ang chairman ng Jiang Group ay sasalitin. Hindi ba't nagpapanggap siya? Bilang chairman, kaya ipapahako siya. Sa chairman mismo. Nawalan ako ng proyektong worth 100 milyon. Patay Zia. Secretary Liu, ano ba talaga ang identity ni Xiaohang? Tingnan natin kung sino ang maglakas loob na galawin siya. Chairman. Ano, pipirmahan mo pa ba? Minghua. Kung may itinatago ako sa'yo, magagalit ka ba? Ano ba talaga ang identity ni Xiaohang? Itong mga nakaraang araw, palaging maaga umuwi at late umalis si Xiaohang. Ano ba ang ginagawa niya? Nasaan ang kamag-anak mo? Kung may kailangan siya, sabihin mo sa akin. Pagkatapos ng operasyon mo, hindi ka nagpahinga ng maayos. Dapat, pumunta ang kamag-anak mo rito. Dosi, masama ba ang kalagayan? Hindi maganda ang kalagayan, kailangan na malaking halaga para sa treatment. Baka abot ng milyon. Umuwi ka na. Ano ba ang inyeksyon na yan? Tapusin Montag na. Tara na. Tumayo ka. Bitawan mo at tumayo ka mismo. Baka natatakot din si Xiaohang na madamay. Pagkatapos ng trabaho ni Xiaohang, sasabihin ko sa kanya ang divorce. Hindi ko siya idadamay. Ma, may hihilingin ako sa'yo. Ano yun? Bukas ay press conference ng Jiang Group. Yung tatay ni Yaya. Gusto niyang sumali ako bilang temporary representative. Medyo kinakabahan ako. Gusto kong samahan mo ako kasama si Uncle Jiang para magbigay ng suporta. Huwag kang mag-alala, pupunta kami ni Uncle Jiang. Ma, ito ang invitation. Kailangan talaga ng invitation para makasali. CJ. Ma, Ano ba ito? ma, pasok tayo sa loob. Nanay, alam namin na nagkamali kami. Narito kami ngayon para humingi ng tawad sa inyo. Nga, nanay. Ano ba ang gusto ninyo? Nanay, hindi ka pa ba nagagalit sa akin? Hindi ba't humingi na ako ng tawad sa iyo? Sige na, tapos na yon. Oo nga pala, nanay, zazali si SA. Bagong produkto ng Jiang. Sana. Pupunta ka kasama ni Oncle Jiang. Minghua, nakauwi na ako. Xiaohang, pupunta ka ba sa bagong produkto ng Jiang? Alam mo na, Minghua? Ano ang alam ko? Alam kong ako ang Jiang. Ito ang imbitasyon ni Zijon para sa atin. Bilang kinatawan ng Lin, pupunta siya sa bagong produkto ng Jiang at gusto niyang sumama tayo. Ah, nga pala, ano ang sasabihin mo kanina? Wala, sasabihin ko lang na pupunta rin ako sa bagong produkto ng Jiang. Sabay tayong pumunta. Ang ganda. Siyempre, ito ay produkto ng Jiang. Tatay, bakit mo pa siya dinala? Nakakahiya. Pwede lang ba ang nanay mo na maghanap ng lalaki? Hindi ako. Gusto ko lang ipakita sa kanya na maraming babae ang gustong magpakasal sa akin. Si. Tatay, kapatid. Biyenan, Yaya, nandito na. Mukhang handa na ang lahat. Uncle Lin, huwag kang mag-alala. Kapag nagpakita lang ako ng konting lambing, ang nanay ko, ay papayag na dalhin ang mahirap na electrician na yon. Huwag kang mag-alala, Biyenan. Sigurado kong si Song Minghua. At ang pangalawang asawa niya ay mawawalan ng dangal. Sinabi ni Zijon na papapuntahin niya sa entablado ang Elektrician na Jiang.
Maganda yan, para mas malaki ang gulo. Mabuti. May handa rin akong sorpresa para sa kanya, hintayin natin. Ang ganda. Masaya ako kung nagustuhan mo. Minhua, may asikasuhin lang ako. Mamaya na lang kita hahanapin, okay? Bilisan mo, magkasama tayo. Pupunta kay Zijun. Chairman, handa na ang lahat. Mamaya, ikaw ang magiging misteryosong panauhin na magbibigay ng regalo kay Mrs. sa kanyang kaawan. Pagkatapos, magsisimula na ang bagong produkto launch. Sana maintindihan ni Minhua ang totoo kong pagkatao. At hindi niya ako pagalitan dahil sa pagtatago ng katotohanan ng matagal. Hoy, Song Minghua. Nasaan na yung pangalawang asawa mo? Bakit hindi siya makita? Lao Meng. Balita ko sa bagong produkto launch na ito. May limited edition na Jiang S Jewelry. Bilhan Montag ako, pwede? Sige, bibilhan kita ng pinakamahal. Ng pinakanatatangi, tapos magpapakasal ulit ako sa'yo. Ganyan ka rin noon nung nagpropose ka sa dati mong asawa. Zia, hindi karapat-dapat. Narinig Montag, Yan, Song Minghua, sabi ni Lao Meng. Hindi ka karapat-dapat. Nakakainis. Mga ginagawa, magsisimula na po ang aming bagong produkto launch. Bago magsimula ang aming bagong produkto launch, mayroon muna tayong misteryosong panauhin na magsasabi ng kanyang nararamdaman sa kanyang may bahay. Siege po. Maligayang kaarawan, Minhua. Wow, Dream Heart, nagkakahalaga ng 50 milyong dolyar. Walang katulad sa buong mundo. Minhua, sa totoo lang, may isa pa akong bagay na itinatago sa'yo. Ang totoo, ako ay... Siya ang nangakit sa asawa ko, yung lalaki sa entablado. Nagkarelasyon sila habang may asawa pa. Nagtaksilan. Tapos nagpapakitaan pa ng pagmamahal dito. Walang hiya. Grabe ang eksena. Ang gulo ng bagong produkto launch ng Jiang's. Meng Weigyo, alam mo ba ang magiging resulta ng mga sinasabi mo? Ngayon ay ang bagong produkto launch ng Jiang's Group. Ang chairman ng Jiang's Group at lahat na matataas na opisyales ay narito. Ikaf, isang hamak na elektriksyan lang. Ang lakas ng loob mong takutin ako. Pagkatapos ng diborsyo namin ng asawa ko, agad-agad siya nagpakasal sa'yo. Hindi ba't matagal na kayong nagkakarelasyon? Ano yun? Tama ang sinabi ng tatay ko. Siya ang nangakit sa nanay ko. Ginamit niya ang pera ng nanay ko. Binugbog pa ang asawa ko. Muntik na niyang mapatay. Heto ang medical certificate mula sa ospital. At mga larawan ng pagbog sa asawa ko. Mapapatunayan ko. Hindi ako nagsisinungaling. Tingnan niyo. Kabulastugan. Minhua, tingnan mo sila. May iba ka pang sasabihin. Nagkunwari pa siyang si Chairman Jiang, nang loloko ng tao, nagdulot ng napakasamang imahe sa Jiang's Group. Sana parusahan ng Jiang ang taong ito. Siya ang nagturo sa chairman. Nagpapanggap bilang chairman. Nababaliw na ba ang taong Lin na ito? Ang tagal ko nang hindi nakakita ng ganito katanga. Anong ebidensya mo na ako ang nagpapanggap bilang Chairman Jiang? Ang ebidensya ko ay... Zia. Tama, siya mismo, si General Manager Jiang ng Marketing Department ng Jiang. Siya ang nag-utos sa lalaking ito sa entablado na magpanggap bilang Chairman Jiang. Nagpapanggap at nandadaya, ako ang nag-utos sa chairman na magpanggap bilang chairman? General Manager Jiang, lalabas din si Chairman Jiang. Ay sa magsinungaling, aminin mo na lang ang ginawa mo. Sige, nagkamali ako. Inamin na. Nagpapanggap bilang Chairman Jiang, hanapin mo, pa ang ayaw mo ng mabuhay. Okay lang, may iba pa ba? General Manager Jiang, bilisan mo, hindi talaga siya ang tito ko. Zia ay. Ako mismo ang chairman ng Jiang Group. Jiang Xiaohang. Paano ito posible? Hindi ba siya ay isang electrician lang? Ngayon, mapapatunayan nila ang aking pagkakakilanlan at tungkol sa iba pang mga paratang nyo sa akin.
Walang kinalaman ang mga ito sa nanay ko. Lahat ay gawa ng pamilya Lin. Gusto nilang makipagtulungan sa Jiang. Pinilit nila akong pilitin ang nanay ko na pakasalan ang matandang Jiang, at pagkatapos, para lang makipag-ugnayan sa General Manager Jiang. Ako ang adik sa sugal, gusto ko ang bahay ng biyenan ko, kaya pinapalo niya ako. Tungkol naman sa paghihiwalay ni Minghua at ng dating asawa niya. Ako ang magsasabi. 50 na ako ngayon, 30 taon na akong kasal kay Old Meng. Mula nang ako'y ikasal. Hindi na ako si Song Minghua. Naging manugang, asawa, ina, libreng. Tagalinis, yaya, katulong. Akala ko ang asawa ko ang nagtatrabaho sa labas. Ako naman sa bahay, nag-aalaga sa matanda at bata para sa pamilya. Pero mali ako sa mata ng asawa at mga anak ko. Ako ay libreng katulong, walang kwentang basura. Isang palamunin na umaasa sa asawa para mabuhay. Noong una, sinasabi ko sa sarili ko, Song Minghua, Song Minghua. 30 taon mo nang tinitiis ito. Tiisin mo na lang hanggang tumanda. Pero nung pinagalitan ako dahil kumain ako ng isang mansanas, doon ako lubusang nagising. Ayoko nang mabuhay ng ganito, ayoko nang maging asawa. Ina. Libreng tagalinis, yaya, katulong. Sa nalalabi kong buhay, gusto ko lang maging ako mismo. Nanay, Meng Weigo. Hindi ako nagsisisi na hiniwalayan kita. Pwede mo akong siraan pero huwag mong siraan si Xiaohang. Minghua, nanay, Xiaohang. Minghua, gising ka na. Ginoong Jiang, ligtas na ang pasyente. Mabuti. Anong nangyari sa akin? Bigla ka na lang hinimatay dahil sa sobrang emosyon. Natakot ako pero buti na lang naoperahan ka na. Gagaling ka rin agad. Eh yung gastos. Kahit gaano kalaki ang gastos, sisiguraduhin kong ligtas ka. Ang kontratang ito, dapat mong ipaliwanag sa akin. Natatakot akong maging pabigat sa iyo. Minghua, simula nang magdesisyon akong pakasalan ka. Pinangako ko sa sarili kong gagawin ang lahat para sa'yo. Hindi na tayo bata kapag may sakit o sugat. Dapat tayong magtulungan, paano ka magiging pabigat sa akin? Mali ako. Itinago ko ang totoong ako at balak mong hiwalayan ako ng palihim. Quits na tayo, okay? Lolo. Tatay, Minghua, nakalabas ka na sa ospital. Halika, upo ka. Nanay, pasensya na, nagkamali ako noon. Nanay. Hindi namin kayo napansin noon. Huwag kayong mag-alala. Sa susunod, gagawin namin ang lahat para alagaan kayo. Halika, bilis. Manugang, ito ay 100 taong ginseng. Napakabuti para sa pagaling pagkatapos ng operasyon. Ito pa ang susi ng isang villa at isa pang car. Mayroong 50 milyon sa loob. tatay, sobra naman ito. Sarili kong manugang ang pinapaboran ko. Huwag kang pakialam. Nanay. Anong ginagawa mo? Lolo, tingnan mo siya.